Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 25 to 31, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount. Extended yan hanggang March 31. Ayan. So, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book. So, let's see, Taurus, what's up with you? The bigger picture. So, take a step back and gather your thoughts and feelings. So, I think ngayon, medyo magiging maingat ka sa mga actions mo, sa mga decision mo, sa mga gagawin mo. Pag-iisipan mo munang maigi. Bago ka mag-decide or bago ka mag-take action. Kasi gusto mo, nakikita mo yung kabuuhan, no? You are trying to understand both sides of the story, yung bawat anggulo. So, with the starfish here, this is about your intuition. Listen to your soul's truth. Think less, feel more. Mas magiging connected ka sa iyong higher self. Mas magiging guided ka ng iyong intuition, ng iyong instinct. So, let's see. Wow, abundance. Move with flow of abundance around and through you. So, some of you, meron dito a form of abundance. Pwedeng abundance of resources, abundance of money, abundance of ideas. Ayan. So, very kayo ngayon. Prosperous. So, kung ano yung mga pangangailangan ninyo, ayan, makukuha nyo. Mapoprovide sa inyo or kaya nyong i-provide sa sarili nyo and syempre sa inyong mga mahal sa buhay. So, let's see your overall energy. Taurus, overall energy. Oy, ayan success. 6 of Wands. Yung iba sa inyo, kayo ay sikat. Oo, sikat kayo. Pwedeng sikat kayo dyan sa company ninyo, sa community ninyo, or sa social media. May mga taong nagre-recognize ng iyong galing, talento. You also have the 8 of Swords. And the 8 of Pentacles. Meron kayong mga gustong gawin na parang natatakot kayong i-pursue. Oo. Pwedeng mga bagong ideas to na gumugulo sa isip nyo ngayon. Iniisip nyo kung kaya nyo ba. Kaya nyo. Ayan may mga napatunayan na nga kayo Bakit ngayon pa kayo magdadalawang isip, no? With proper knowledge, no? At kumbaga determination with the 8 of Pentacles, you can definitely make it happen. Oo. Ito yung limiting beliefs mo Parang ikaw mismo naglilimita sa sarili mo. We are limitless. Marami tayong kayang gawin. Kung open lang tayo sa mga sacrifices, sa mga changes na kailangan nating pagdaanan. Oo. Kumbaga, yung iba kasi depende yan kung handa kayo na magdaan doon sa mga sacrifices. So, example, iniisip mo na, hindi ko na kayang magpapayat or bitawan yung aking bisyo, no? So, syempre, hanggat lagi yung ini-instill mo sa isip mo, hindi mo talaga magagawa kasi ikaw mismo nag-iisip nun So, the moment na baguhin mo yung mindset mo, doon na rin magbabago yung kaya mong gawin. Oo. Diba? That's how powerful our mind is. So, let's see your money, career, finances. You have the 10 of Swords, the 10 of Cups, the King of Pentacles, and the Queen of Swords. So, kung ano man yung mga problema ninyo, gumulo sa isip nyo, toxic situation sa money, career, business, finances ninyo, tapos na yan. So, ngayong week na to, it's time to celebrate. You are winning, no? With the 10 of Cups, merong fulfillment sa inyong trabaho, sa business, sa career nyo ngayon. Mas ka ngayon
mas maingat, mas matalino, no? Alam mo na kung ano yung pasikot-sikot, no, sa iyong trabaho, sa business mo. Dahil na rin sa mga naging pagkakamali mo in the past, marami ka natutunan. Oo, kumbaga yung experience mo na yan, yan yung nagpatatag sa'yo. Experience mo sa business, sa career mo. Yung iba naman sa inyo, meron kayong training na pinaghirapan nyo talaga, in-effortan nyo. Tapos yung iba sa inyo, makaka-receive kayo ng ng reward doon sa training na yan. So, maaring yan yung inyong ticket, no, para maging leader, no? Yung tipong, you have to attend this training. After that, pwede kang mag-apply ng higher position sa trabaho. Yung iba sa inyo, business. It's time to get into business daw. O yung iba sa inyo ay nagpaparead pa ng tarot, no? Or yung iba sa inyo ay marunong mag-read ng tarot, or meron kayong mga forms of divination na ginagamit para mas lalo nyong mas lalo kayong makakonect sa inyong instinct, sa inyong higher self. Yung iba sa inyo, you will be working with other people, collaborating with other people, and you will tap into your intuition in making decisions. Yan. You are enterprising, Merong pagsisimula ng negosyo. Yung iba, maaring business partnership ito. You will work with someone who has the same goal. So, pareho kayo ng goal, pareho kayo ng interest. So maaring may offer din kayo na matatanggap this week. Pwedeng ipipitch in sa'yo na, uy, Taurus, subukan mo to na business, or itong opportunity na to, maganda to. So, ngayon, ikaw naman, like what I mentioned kanina, hindi ka magpapadalos-dalos, pag-aaralan mo muna, and the moment na ma-realize mo na, maganda nga tong business, maganda nga tong idea, then, saka ka papasok. Let's see your love life. Taurus. Love life naman mga Taurus. You have the 7 of Cups. Okay. May confused dito. You have the Strength, 8 of Wands, and the Tower. Okay. Maaring yung iba sa inyo, merong naguguluhan sa relationship, hindi na kayo sigurado sa person that you are dealing with. Although, tinatry nyo na ayusin, i-work out, pero parang if it's not meant for you, hindi talaga yun mag-work. So, some of you, may ganon. Maaring may ending of a relationship with the Tower card. Or maaring iba sa inyo, meron kayong matutuklasan na maiisip nyo na, ay, hindi pala talaga sigurado tong taong to sa akin, or hindi pala talaga niya sure kung ano yung feelings niya. Ganon. So, pwede kasing ikaw to or the person that you are dealing with. Pero kaya mong i-handle to. Ang importante is you are open to communication, nag-uusap kayo ng person na to. Parang I'm sensing pagiging open, no? Yung pag-uusap, merong honesty. Parang, ang tawag doon, open forum. Oo, na kayo lang dalawa mag-uusap ng totoong feelings niya para sa isa't isa. And eventually, you will realize, hindi pala worth it. See? Game over. OMG. Romance. Although there is kumbaga parang may kilig yung relationship, pero parang meron dito na hindi pa ready, no? Parang nakalock pa ang kanyang puso. Hindi pa siya sure. Oo. So, kumbaga parang in-explore niyo yung feelings niya sa isa't isa. Inalam niyo kung worth it ba to. But in the end, you realize na, oops, hindi pala. Kumbaga, parang may kulang. Oo, maaring meron kang expectations na hindi niya na-fulfill, or maaring meron siyang expectations sa'yo na hindi mo nagampanan. Release. So, ayan, may i-release ka na. Sometimes, the best way to grow is to simply let go. Ayan. So, you are letting go of something that is no longer serving your highest good. And ngayon, mas nagpo-focus ka sa mga possibilities, sa mga pwede mong ma-experience. Pinofocus mo ang iyong attention sa mga bagay na pwedeng mangyari ng tama. No? What could go right?
When you learn to imagine the best case scenario, you get to enjoy an experience twice. So ngayon, very positive yung iyong mindset, no? Kahit na meron kang mga kailangang i-let go, may mga endings, may mga hindi sigurado, lalo na sa relationship mo, at least ngayon, pinofocus mo yung attention mo sa mga pwedeng magandang mangyari sa buhay mo. So, maganda yan kasi yun yung ma-attract mo, yung mga positive things. If that's what you are always thinking about, okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!